Mahal na Panginoong Hesus po lamang. Bumabati po ako ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, ang huling propeta sa ating kapanahunan, at pag-alaala sa ginintoang turot aral ng ating pong minamahal na beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. And gusto ko rin pong i-extend yung greetings ko po sa lahat po ng beloved children ng mahal na pastor. Sa lahat po, sa inyo po mga minamahal, sa mga manggagawa, sa mga kapwa ko, mga awit, manunugtog, sa mga bisita, datihan, baguhan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. God is good all the time. All the time, God is good. It's less than 20 years po nang huli ko na maka-attend ako sa banal na gawain na to, mga minamahal. Sa madalit sabi, nawalay po kami sa paglilingkod sa mahal na Panginoon sa banal na gawain na to. 10 years old po ako nang mabautismuhan at nakilala po namin ang banal na gawain na to sa pamamagitan po ng isang adult choir na nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahirapan po ng aming buhay noon, mga minamahal, ang beloved mother ko, humahanap siya ng paraan para po meron po kaming makain. At sa kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi lang pagkain pang pisikal ang kanyang natagpuan, kundi pagkain pang spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Nang maimbitahan nga po ng beloved adult choir member, ang aking beloved ina dito sa banal na gawain, naramdaman po ng aking mahal na ina ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tinanggap niya ang ating Diyos bilang tagapagligtas at Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. At nagsimula nga po ang paglilingkod namin noon ng mga bata pa kami. Ngunit maraming mga dahilan, may mga dahilan din po mga minamahal kung bakit hindi na po kami naka-attend sa banal na gawain na to. Isa na po doon yung kahirapan dahil nga sa dati po yung outreach ay yung venue po natin sa Cuneta Astrodome, which is wala po kaming pamasahe. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nang madako ako sa Dubai 2016, mga minamahal, muli akong tinawag ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Gusto ko rin po i-share sa inyo kung kung paano po ako binago ng mahal na Panginoon. Noon po, mga minamahal, na hindi pa ako nakakapag-abroad. Kahit po pinagbabawalan ako ng aking mga magulang sa aking panunuot na short at pantalon, hindi po yan tumitimo sa puso't isipan ko, mga minamahal. Bagamat baptize ako nabautismohan ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, naunawaan ko na may iisang Diyos na dapat sambahin sa mga oras na yon. Pero hindi ko maunawaan kung ano ang salitang kabanalan, pagpupuri, pag-aayuno, mahabang pagpupuri sa banal na gawain na to. Ngunit sabi nga, God has always a perfect time. Kaya nung namadako ako, mga minamahal, sa dako ng Dubai, doon ko naunawaan ang mga makalangit na bagay na hindi ko nauunawaan noon. Yun nga po, mga minamahal, nang madako ako doon, nagtrabaho ako doon, mga minamahal. Year 2016. Kung dito sa Pilipinas, may mga magulang na nagsasaway sa akin kung anong dapat kong gawin para maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, doon hindi. Walang nakakakita sa akin, walang sumasaway sa akin. Ngunit sabi nga, kahit saan ka naroon, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Amen. Alam ng Hallelujah. Diyos kung ano ang ginagawa mo. Wala kang maitatago sa Kanya. Kaya nga, mga minamahal, sa isang taon kong pag-stay sa Dubai, mga minamahal, naranasan ko ang mga bagay na hindi ko naranasan dito sa dako ng Pilipinas. Naranasan ko doon na pumasok sa mga disco, sumayaw doon, mga minamahal. Naranasan ko rin po, mga minamahal, na makisalamuha sa mga nagiinuman, mga minamahal. Hindi man ako nakatikim, hindi man ako natutong uminom doon, mga minamahal, ngunit masaya ko na kasama sila na nakikipag-usap, mga minamahal, sa mga dirty jokes, mga minamahal, na alam ko, hindi ka lugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit nagpapasalamat ako, mga minamahal, dahil yung turot aral na narinig ng aking mga magulang sa banal na gawain na to, ay itinuro nila sa amin, kahit na paulit-ulit, na kahit alam nila na hindi ko sinusunod. Ngunit nung madako ako sa dako ng Dubai, lahat ng yon ay pinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. One time, nasa kwarto ako, mga minamahal.
napaisip ako, sabi ko, malapit nang dumating ang ating Diyos. Alam ko, sa ginagawa ko, hindi ako malalangit. Yun po mga minamahal, pag open ko ng Facebook ko, siguro may isa sa mga friend list ko na save sa banal na gawain na to. Pag open ko ng Facebook ko, nakita ko ang mukha ng ating propeta, ang picture ng ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Siguro sa mga oras na yon, naabot ako ng panalangin ng ating mahal na pastor. Dahil naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon na first time kong maramdaman na napakalamig na bagay na pumatong mula sa aking ulo hanggang paahan. Hindi ko sinishare ang mga bagay na nagawa ko sa Dubai para ibaba ang aking sarili sapagkat tinataas ko ang mahal na Panginoon sa mga oras na to kung paano niya ako binago, mga minamahal. At hindi man karapat-dapat ginamit niya ako bilang mga awit sa dako ng Dubai bilang Jesus Finest Generation Choir. Noong una ayoko mag-choir sapagkat alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gampanan. Ngunit kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, wala kang magagawa kundi sumunod. Hallelujah, praise the Lord. Right, amen. Sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal, marami pa rin akong hindi maunawaan. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung ma-first love ako sa mahal na Panginoon, nasunod ko ang kabanalan, ang mga bagay na hindi ko magawa, inopen ng mahal na Panginoon ang aking pangunawa sa mga makalangit na bagay. Hallelujah, praise the Lord. Natuto akong mag-ayuno, natuto akong manalangin, natuto akong magpuri, magsumamo, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, at higit sa lahat, natuto akong umibig sa aking kapwa. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. At dahil nga mga minamahal, naunawaan ko ang kaligtasan at dahil yung una kong trabaho sa dako ng Dubai ay cashier, kung saan ang aking pananamit ay pantalon o sa madalit sabi mga minamahal, walang kabanalan. Dahil sa first love Panginoon, at ayoko mawala yung first love na yun mga minamahal, nag-resign ako. Ngunit bago ako mag-resign, meron po akong narinig na testimony na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya at nagpaalam siya na magsuot ng palda at pinayagan siya. At tumubo ang aking pananampalataya. Gaya nga ng ating naririnig, natutubo ang ating pananampalataya sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon at mga testimonies. At noong mga oras na yun, mga minamahal, di ako nag-atubili. Pumunta ako sa office namin at nanghingi ng permission na makapagsuot ng palda. Ngunit pinaunawa sa akin ng mahal na Panginoon na minsan may mga panalangin tayo na hindi niya tinutugon dahil meron siyang mas magandang plano. Hallelujah, praise the Lord. Nag-question ako bilang baguhan na sabi ko, mahal na Panginoon, narinig ko sa testimonies na basta may faith, may kasagutan ng panalangin. Ngunit ni-reveal ng mahal na Panginoon ang plano niya. Nang mag-resign ako doon, nag-apply ako ng ibang company. Sa dako ng Dubai, pag mag-change ka ng employer, kailangan mo mag-exit. So, sa madalit sabi, nag-exit ako mga minamahal. Sa pag-exit ko, meron akong nakilalang tomboy. Sumusunod siya sa akin. Anyway, parehas naman kami ng way, kaya wala akong ibang choice. Pero at the back of my mind, mga minamahal, naiinis ako dahil sunod siya ng sunod sa akin. Tingin siya ng tingin. Ngunit nung pauwi na kami, mga minamahal, nakarating na kami ng Dubai, parehas kami ng sasakyan, ng bus. Sabi niya, ang haba ng buhok mo, ang haba ng suot mo, born again ka ba? Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang presensya ng Diyos at alam ko maipapagawa ang mahal na Panginoon sa akin. Hindi naglaong mga minamahal, ginrab ko yung pagkakataon na yun na makapag-share ako sa Kanya. Shinare ko sa Kanya ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Niyaya niya akong kumain. Sinabi niya sa akin, tara kain tayo. Kwento mo sa akin about sa church nyo at hindi ko sinayang yung pagkakataon na yon na i-share sa kanya yung mga himala, mga minamahal na nangyayari dito. Kaya sabi ko sa kanya, kaya kang baguhin ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niya po mga minamahal, bilang baguhan, hindi niya yun nauunawaan. Ngunit hindi ako binigo ng mahal na Panginoon. Sumama siya sa akin mga minamahal. At to make it short mga minamahal, ang tomboy na yon ay isa ng tunay na babae na mainit, na naglilinis
paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Doon ko naunawaan na kapag kung pinayagan ako ng management, mga minamahal, na magpalda sa company na yon, hindi ako magre-resign. Hindi ko makikilala yung tomboy na yon. Walang tomboy na mababago sa banal na gawain na to. Ngunit mapakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At hindi lang po siya ordinaryong member, mga minamahal, siya na rin po ay katulad natin ng mga awit sa banal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Marami po akong na-experience, mga minamahal. Gusto ko rin pong i-share sa inyo yung mga pagsubok na aking pinagdaanan, kung saan pinatatag ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kung saan nakita ko ang mga pangako ng Diyos ay totoo at tapat. Hallelujah, praise the Lord. Nang nga pong sa paghahanap ko ng trabaho, bago pumasok ang pandemic, mga minamahal, January 4, 2022, namatay ang aking kapatid. Dahil siya po, mga minamahal, ay sabihin na natin na napariwara talaga ng lubusan, mga minamahal. Siguro dahil wala kami sa paglilingkod, dahil nawala kami lahat sa paglilingkod, mga minamahal. Iba po talaga kapag wala sa mahal na Panginoon. Walang peace of mind, mga minamahal. Wala tayong Diyos na tatawag. Sa mga oras na yun na namatay yung kapatid ko, wala akong trabaho. Dahil nga naghahanap ako ng trabaho kung saan nakaka-attend ako ng 3 times a week. Dahil sa mga oras na yun, sobrang in love ako sa mahal na Panginoon. Kahabagan ngayon, hanggang ngayon, mga minamahal. Yun nga po, mga minamahal, nakakita ako ng trabaho, ngunit namatay yung kapatid ko. Yung trabaho na nakita ko, mga minamahal, binigyan ako ng power to control over his company. Ang may-ari po nun ay Muslim, mga minamahal. Nung namatay yung kapatid ko, 3 weeks akong nagtatrabaho sa kanila. At nung yun nga, nakiusap ako sa kanya, mga minamahal, na baka pwede kong makuha yung 3 weeks kong sahod, sir, dahil namatay yung kapatid ko. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, sinubok ako ng mahal na Panginoon kung saan ako kakapit, kung sa tao o sa Diyos, mga minamahal. Inalok niya ako, mga minamahal, na sabi niya, bibigay ko mga bagay na gusto mo, bibigyan kita ng panlibing ng mga kapatid mo, bibigyan kita ng sasakyan, bibigyan kita ng power sa aking company, bibigyan kita ng bahay at lupa doon sa dahon ng Dubai. Kung iisipin, mga minamahal, kung wala ako sa mahal na Panginoon, masisilaw ako sa mga bagay na yun. Ngunit naalala ko, pagtingin ko sa langit, ang Diyos natin ay provider, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ayokong magsinungaling sa inyo sa mga oras na to para sabihin ko na at the back of my mind, hindi ako pumayag. Pumayag ako sa isip ko, siguro siyempre, mga minamahal, ang kaaway bumubulong na para bang gusto kong, dahil nga sa bahay, wala nang panglibing, wala pang pagkain. Tapos ganun pa yung sitwasyon. Alam ko na pag hindi ko, mga minamahal, kapag hindi ko siya pinagbigyan, wala akong makukuhang sahod, mga minamahal. Ngunit naalala ko, ang buhay ni Job sa Biblia, mga minamahal. Alam natin kung anong mga nawala sa kanya ang kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak. Naisip ko, mga minamahal, ang problema ko ay walang-wala, mga minamahal, sa naranasan ni Job. Ngunit si Job, hindi siya nag-question sa mahal na Panginoon. Hindi siya nagpadala, mga minamahal, sa bulong ng kaaway. Bagkus siya ay nagsumama sa mahal na Panginoon. Kaya noong mga oras na yon, ang mga salita ng Diyos, yon na nagbigay kalakasan sa akin para magtiwala ako sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Umuwi ako sa bahay, mga minamahal. Itanaas ko ang aking mga kamay. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Saan pambalibing ng aking kapatid? Saan pampakain ng aking mga mahal sa buhay? At hindi ako binigo ng mahal na Panginoon because God answers prayer. Hallelujah, praise the Lord. Hindi lang yun, mga minamahal. Dumating, mga minamahal, ang pandemic. Nakakuha ako ng trabaho. Yung nakuha kong trabaho, mga minamahal, Assistant Financial Manager ang trabaho ko doon. Nakikita ko, mga minamahal, ang financial ng company kung saan pumapasok at lumalabas. Ngunit nakita ko, mga minamahal, na yung boss ko na nag-promote sa akin, na nag-hire sa akin, ay nagnanakaw sa kumpanya. Tinuturo sa banal na gawain na to na hindi tayo nagiging dapat partakers sa mga masasamang gawa. Kaya mga minamahal, hallelujah, praise the Lord.
nung pinag-record niya ako, mga minamahal, ng expenses na hindi naman namin ginastos, sinabi ko sa kanya, hindi ko to i-record dahil wala tayong binili at na-terminate ako sa company na yun, mga minamahal. Hindi ako nag-question sa mahal na Panginoon sapagkat narinig ko sa banal na gawain na to na kapag sumunod ka sa mahal na Panginoon, nagpuri ka sa mahal na Panginoon, nag-ayuno ka, lahat ng problema mo lulutasin niya. Right, amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. During pandemic, alam naman natin yung naging sitwasyon. Doon sa dakong ng Dubai, talagang naging mandatory ang vaccine. Pero sa banal na gawain na to, tinuturuan tayo ng ating mga magulang, ng mga beloved worker, kung paano manampalataya ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ako nagpa-vaccine, mga minamahal. Breadwinner ako, mga minamahal. Pero sabi ko sa mahal na Panginoon, kung mamamatay ako sa gutom at iaalaw ng mahal na Panginoon, so be it. Basta ang alam ko, meron akong langit, merong Diyos na nag-aantay sa akin doon sa langit. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, maraming nang-usig sa akin ng mga katrabaho ko. Lahat na nang-usig sa akin, lahat sila nagkaroon ng COVID. Hindi ko naman po pinag-pray, mga minamahal, pero bilang Kristiyano, minamahal natin ang ating enemies, mga minamahal. Kaya pinagpe-pray ko pa rin sila, mga minamahal. Sa company namin, ako lang ang hindi nagkasakit. Ako lang din ang walang vaccine, mga minamahal. Dahil palagi kong naaalala na sabi ng mahal na pastor, magpuri ka, mag-ayuno ka, manalangin ka, walang sakit na dadapo sa'yo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, sa struggle ko na paghahanap ng trabaho, gusto ko rin pong i-share sa inyo na dahil nga po na sabi nga, kapag mahal mo ang mahal na Panginoon, willing kang magbigay, mga minamahal. Kaya mong i-increase yung giving mo. Kaya noong mga panahon na yung pandemic, mga minamahal, narinig ko yon. Yung sahod namin, nabawasan ng 40%, mga minamahal. At nagkaroon ako ng desire na magbigay ng 30%. Alam niyo po, mga minamahal, yung 3,000 dirhams sa Dubai, maliit na po yan kung breadwinner ka, mga minamahal. Pero kung solo mo yung sahod mo, wala pong problema. Yun nga po, nabawasan ng 40%. Nagkaroon ako ng desire na magbigay. Sinubok ako ng mahal na Panginoon dahil nung nagkaroon ako ng desire na magbigay ng 30%, tsaka nabawasan ng 40% yung sahod ko. Alam niyo po, mga minamahal, sabi nga, unahin mo ang mahal na Panginoon, maging tapat ka sa pagbibigay, hindi ka niya pagkukulangin. Alam niyo po, mga minamahal, Amen, hallelujah. biruin mo, magkano natira sa akin, 40% tanggalin mo, 30% sa mahal na Panginoon. Yung pagkakasyahin ko ng pambayad ng bahay, pagkain, padala sa Pilipinas, nakaka-receive ako, mga minamahal, ng message mula sa family ko na, anak, kulang na kulang talaga yung binibigay mo. 1 linggo pa lang ubos na dahil ang mahal ng bilhin sa Pilipinas. Pag naririnig ko yun, mga minamahal, bilang anak, nalulungkot ako na mawalang makakain ang aking mga mahal sa buhay. Pero ang Diyos natin, hindi yan nagpapabaya. Meron siyang pangako, mga minamahal. Glory, hallelujah. Sabi ko sa kapatid ko, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, magiging patotoo natin yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yun nga po, mga minamahal, 1.5 taon kong ginawa yon na halos walang natitira sa akin. Pero hindi ako nagkasakit. Hindi nagkasakit ang aking mga mahal sa buhay. Oo, nagugutom sila, nagkukulang sila, pero buhay na buhay sila, mga minamahal. Yan ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lahat ng yan, mga minamahal, isang araw, lahat ng pagsubok ko sa paghahanap ng trabaho, tinuldukan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. Hallelujah. Birthday ko noon, pagbangon ko, iyak ako ng iyak. Kasi bilang tao, minsan nanghihina tayo sa mga problema, mga minamahal. Tao tayo at naiintindihan niya ng mahal na Panginoon dahil minsan na rin siyang nagkatawang tao. Kaya nga meron siyang utos na kapag nanlulumo ka, kapag nahihirapan ka, tawagin mong mahal na Panginoon. Amen. Mga oras na yun, nanalangin ako, bigla akong nakatulog at hindi ako nakapagpuri, mga minamahal. Ngunit merong tinig, mga minamahal, na gumising sa akin ang sabi,
mahina, papalakas hanggang sa magising ako. Seek ye first the kingdom of God and all righteousness and all these things shall be added unto you. Hallelujah, praise the Lord. Nung araw na ma-terminate ako sa pang-apat na company na in-applyan ko, mga minamahal, nakapatingin ako sa oras. Nung pagkasabi na, sorry, we are no longer needs you. So napatingin ako sa oras, it's 7:52. Umuwi ako, mga minamahal, sa bahay, nakatingin lang ako sa langit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga minamahal, bilang tao. At yun nga po, mga minamahal, ng araw na yon na makauwi ako, pagkagising ko dahil nakatulog ako, mga minamahal, nakita ko yung emails ko, mga minamahal, nakalagay doon 7:52 a.m. May na-receive ako na email from New Zealand na inaalok ako, mga minamahal, magtrabaho sa kanya, mga minamahal. Ang position po, mga minamahal, is accountant manager. Mga minamahal, ang inyong ibang lingkod, hindi naman sa pagbababa ng sarili, hindi po ako katalinuhan. Graduate ako ng accountancy, pero mga minamahal, hindi ko po alam ang full set of accounts, mga minamahal. Ngunit, nung nagda-doubt ako kung pupuntahan ko yung interview, tumingin ako ulit sa langit. Ang sabi ko, ikaw ang naglikha ng langit at lupa. Walang imposible sa'yo, mahal na Panginoong Jesus. Gawin mong smooth, gawin mong madali ang interview. Sa madalit sabi, mga minamahal, pumunta ako doon. Dalawa lang ang tanong sa akin, mga minamahal. Willing ka bang magtrabaho ng gantong oras? At magkano ang iyong sahod? Hindi na po ako pinahirapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa madalit sabi, mga minamahal, na-hire po ako sa company na yon. At dahil nga po gusto ko magpasalamat sa mahal na Panginoon, in-increasean ko pa po ang aking pagbibigay. Ginawa kong 40%, mga minamahal. Ngunit nung kinumpute ko, mga minamahal, sabi ko parang hindi kaya. Ngunit naalala ko, wala akong ibinigay na hindi galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga po, mga minamahal, nung inisip ko pa lang, mga minamahal, na itataas ko ang pagbibigay ko, mga minamahal, wala pa akong 1 year, pinromote ako ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, bilang general manager ng company namin sa New Zealand, at sa dako ng Dubai, mga minamahal, tinaas din po ng mahal na Panginoon ang sahod ko, mga minamahal, kung saan nasusuportahan ko ang aking buong pamilya at naibibigay ko yung pangako ko sa mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, yung sinasabi na kapag nagbibigay ka ng maligaya sa iyong puso, maligaya rin ang pagbibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Jesus na nagdaos din po kami ng aking beloved brother ng kaarawan last Wednesday and Thursday na nagpapasalamat po na hindi man po kami karapat-dapat, mga minamahal, na ginagamit kami bilang mga awit sa banalawbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang financial, material, higit sa lahat sa pagpapalang pang-spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon, pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila, pagsambahay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos.